Kung ang simbahan ang nagtipon ng Biblia, may ebidensya ba tayo mula sa unang mga Kristiyano? O ito ba'y imbento lamang ng Katoliko? Ngayon po, hindi lang po Biblia ang gagamitin natin, kundi kasaysayan na mismo. Dahil po ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi po mito. Ito po ay nakaugat sa totoong pangyayari talaga, sa totoong tao at sa totoong simbahan. Now, balikan po natin ang unang 100 years. Noong 33 AD, itinatag po ni Kristo ang kanyang simbahan. Noong 50 to 100 AD, isinulat po ang mga sulat ng mga apostol. Pero sa panahon iyon, wala pang New Testament na pinagsama-sama. Ang mga komunidad po ay may ilang surat lamang ni Pablo, may isang ebanghelyo, at mga oral tradition mula po sa mga apostol. Ang Kristyanismo po ay nabuhay at lumago kahit wala pang compiled Bible. Bakit? Dahil po ang sentro ay ang simbahan, hindi po isang aklat. Now, tingnan po natin ang mga unang Kristiyanong leader, ang tinatawag nating Church Fathers. Hindi po sila medieval, hindi po sila modern, sila po ay malapit sa panahon mismo ng mga apostol. At tandaan po ninyo, ang usapan po natin dito ay hindi lang tungkol sa kasaysayan. Ito po ay tungkol sa kredibilidad. Kung ang tanda po ng krus sa noo ay mali, kung ang tradisyon ng simbahan ay imbento lamang, bakit ito matatagpuan na sa mga pinakaunang henerasyon ng mga Kristiyano? Now, tingnan po natin ang una, si Saint Irenaeus of Lyons, na nabuhay noong 130 to 200 AD. Siya po ay disipulo ni Saint Polycarp. At si Saint Polycarp po ay alagad mismo ni Apostol John. Ibig sabihin, dalawang hakbang lang siya mula sa mga apostol. Sa kanya pong aklat na Against Heresies, malinaw po ang kanyang prinsipyo. Kapag may pagtatalo sa pananampalataya, bumalik sa simbahan na nag-ingat ng tradisyon ng mga apostol. Pansinin niyo po ito, ang basihan niya ng katotohanan ay hindi po kanya-kanyang interpretasyon. Ang basihan niya ay ang Apostolic Church. Kung ang simbahang malapit sa apostol ay gumamit mismo ng tanda ng krus, kung ang simbahang iyon ay nag-ingat ng aral tungkol sa marka ng Diyos sa noo, sino tayo para sabihing mali sila? Sino tayo para sabihing mali sila makalipas ang 1,800 years? 'Di ba? Pangalawa po dito si Athanasius of Alexandria, ang unang nagbigay ng eksaktong listahan ng 27 na aklat ng New Testament noong 367 AD sa kanya pong Festal Letter. Now, ang tanong pa natin dito, kung wala ang listahang iyon, paano malalaman ng mga Kristiyano kung alin ang inspired at alin ang hindi? Hindi po bumagsak mula sa langit ang table of contents ng Biblia. Ito po ay kinilala, sinuri at pinagtibay ng simbahan. At ang simbahang iyon ang parehong simbahan na gumamit ng tanda ng krus, nagmarka sa noo bilang tanda ng pagmamayari ng Diyos, nagturo ng apostolic succession, kumilala sa ating Inang Maria. Hindi po pwedeng tanggap mo ang Biblia na ipinasa ng simbahan pero itatakwil mong otoridad na nag-ingat nito. 'Di ba? Pangatlo po dito si Saint Augustine of Hippo na nagsabi ng isang napakalalim na linya, hindi ako maniniwala sa ebanghelyo kung hindi ako inuudyukan ng otoridad ng simbahang Katolika. Isipin niyo po yon, isa sa pinakamalaking teologo sa kasaysayan ng Kristyanismo. At malinaw po ang kanyang punto. Ang Biblia at ang simbahan ay hindi magkalaban. Magkaugnay ito. Kung may marka ng Diyos sa kanyang mga hinirang in Ezekiel chapter 9, kung may tanda ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang noo in Revelation chapter 7 verse 3, hindi po katakataka na ang simbahan ay gumamit ng tanda ng krus bilang visible sign ng invisible grace. Ilan lamang po yan sa itinuturan ng simbahan na sinusuportahan mismo ng mga church fathers. Now, ito pa po. Noong ika-4th century, dumami po ang maling sulat at tuwad po ng ebanghelyo. Kailangan na po ng malinaw na pamantayan. Dito na po pumapasok ang mga council. Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage. At ang mga council po na ito, sa ilalim po ng otoridad ng simbahan, ang nagpatibay po ng 73 books na aklat ng Biblia. At ang listahang iyon, ginamit po ng buong Kristyanismo sa loob po ng mahigit na 1,000 years bago nagkaroon ng pagbabawas noong Reformation. Ngayon, tanungin niyo po ang sarili niyo, kung ang simbahang nagpatibay ng Biblia ay mali, paano naging tama ang Biblia na hawak mo ngayon? 'Di ba? Kung ang simbahang iyon ay sinasabing may 666, bakit ginagamit ng Diyos ang parehong simbahang iyon upang tipunin ang kanyang mga salita?
Now, ang malaking tanong po sa doktrinang Bible alone o sola scriptura na kung saan lumitaw lamang noong ika-16th century sa panahon ng Reformation, na kung saan si Martin Luther ay nagtanggal ng 7 books mula sa Old Testament at pinestyon ng ilang mga New Testament books. Ngunit bago pang ang ika-16th century, walang Kristiyanong nagsasabing scripture alone ang tanging otoridad. Sa loob ng 15,000 years, ang Kristyanismo ay nabuhay sa kombinasyon ng sacred scripture, sacred tradition, apostolic authority. Tandaan po natin ito, ang Biblia po ay bunga ng simbahan. Isa po yan sa mahalagang katotohanan. Ang simbahan po ang nagtipon ng Biblia. Hindi po ang Biblia ang nagtipon ng simbahan. Sa madaling salita po, ang simbahan na historical reality bago pa man mabuo ang kanon. Kung wala po ang simbahan, hindi po natin malalaman kung ilan ang inspired na ebanghelyo, alin ang mga sulat ni Pablo, alin ang apokripa. Diba? Now, isipin niyo po ito. Kung ang Diyos ay nagbigay po ng inspired books, hahayaan ba niya itong magkalat at magulo ng walang tagapagbantay? Diba? Hindi po. Ang parehong Diyos po ang nagbigay ng kasulatan, ang nagtatag din ng simbahan upang magbantay nito. Ito pong logic po sa pagkakasunod dito. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga apostol, ang simbahan, ang kanon ng Biblia. Hindi po kagaya ng inisip ng mga kapatid natin ng protestante na Biblia muna, individual at kanya-kanyang interpretasyon. Mali po yun. Yan pong pagkakasunod ng talagang tunay na nangyari sa kasaysayan. Kaya kapag inalis nyo po ang otoridad ng simbahan, anong mangyayari? Libo-libong denominasyon, magkakaibang interpretasyon, magkakaibang doktrina. Pare-pareho pong Biblia, magkaiba ang aral. Ibig sabihin po, hindi po sapat ang Biblia lang kung walang authoritative interpreter. Diba? Now, ang Biblia po ay isinulat sa loob po ng komunidad ng pananampalataya. Ang Ebanghelyo ni Matthew ay sinulat po para sa simbahan. Ang sulat ni Pablo ay sinulat sa simbahan. Hindi po ito isinulat para sa isolated individuals na walang ugnayan mismo sa mga apostolic authority. Diba? Balikan po natin ng malinaw ang talata. Sinasabi in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo, maging sa salita man o sa sulat. Ang salita po at sulat ay parehong authoritative. Ibig sabihin, hindi lang nakasulat ang batayan ng pananampalataya. May buhay na tradisyon at ang tagapangalaga nito ay ang simbahan. Now, ano bang pangako ng ating Panginoong Jesucristo? In Matthew 28 verse 20, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po niya sinasabi na ang aklat ang sasa inyo. Ang pangako ay sa mga apostol at sa kanilang kahalili. Ito pong dahilan kung bakit naniniwala ang simbahang katolika na ang banal na espiritu ay gumagabay sa simbahan sa usapin ng pananampalataya at moral. Kaya ka-curious, ang banal na kasulatan ay banal. Ito po ay salita ng Diyos. Pero ito po ay hindi ibinigay sa vacuum. Ito po ay pinagkatiwala. At kung ito ay pinagkatiwala, may pinagkatiwalaan. At yan po ang simbahan, ang haligi at saligan ng katotohanan. Ang simbahan ang nagtipon ng kanon. Ang simbahan ang nag-ingat nito sa dugo ng mga martir. Ang simbahan ang nagpatuloy na nagpapaliwanag nito hanggang ngayon. Hindi po magkaaway ang Biblia at simbahan. Ang Biblia ay anak ng simbahan. At ang simbahan ang tahanan ng kasulatan. Paliwanag po yan. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.